Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part ng problema ni customer kahit na hindi umaandar itong sasakyan niya, mabibrake itong manibela. At sa pag-check up na ginawa ko, nagsimula ako dito sa throttle body ni customer. At isa nga yung napansin ko mga boss, grabe yung dumi nitong throttle body ni customer samantalang naipagawa niya na ito. Gumastos nga siya ng kulang-kulang 20,000 eh. Dahil nga sa pinalinis niya na itong EGR niya, intake manifold, pati itong throttle body, syempre kasama yan sa halagang kulang-kulang 20,000 na binayaran ni customer. Sa paglinis ka nitong throttle body, kung makikita nyo, gumamit muna ako ng gasolina. Siyempre, para mas makatulong ito na mas mabilis matanggal at lumambot yung dumi na kumapit dito sa throttle body. At nung medyo malinis na siya at malambot na yung dumi na nakakapit dito sa throttle body, tsaka ako ngayon ginamitan niya ng pang-spray. O, diba? Kita nyo, ang linis na niya. Ayan talaga yung totoong nalinis siya. Natanggal talaga yung mga carbon na kumapit dito sa throttle body. Ilagay ko na itong throttle body mga boss. At syempre naman, bago nyo ilagay itong throttle body, unahin nyo munang ilagay itong gasket niya. Papahiran nyo yan ng shellac gasket para maganda yung pagkakalapat ng throttle body. Isa pa, pag i-connect nyo na itong throttle body dito sa intake manifold, hindi siya magkaroon ng singaw. Siya nga pala mga boss, shoutout nga pala kay Dom Gumia ng Scotland, kay Marlon Chua ng Manila, Roger Martinez ng South Korea, Donald Zelda ng Rome, Italy, at syempre kay Iprimera ng Darwin, Australia, at yung sa panghuli natin si Epe Hudi ng Czech Republic. Kumusta kayo dyan mga boss at sana loobin ng Panginoon na lagi kayong maingatan. Maraming salamat sa panonood. After ko ang mailagay itong gasket dito sa intake manifold, kung makikita nyo, isunod ko na itong throttle body pero hindi ko muna ilalapat yan. Syempre yung socket wire muna ng throttle body ang ilalagay ko. After ko nga may lapat itong socket wire, dito naman ako ngayon sa throttle body. Pwede nyo na ngayon i-connect yan dito sa intake manifold. Pag nailapat nyo na siya, pwede mo na ngayon ilagay itong isang bolt niya na number 10. Ipakapit mo na yan sa thread niya mga boss. After nyan, itong pangalawang bolt na number 10, ipakapit mo na rin yan dito sa thread niya. At pag okay na, ipakapit mo na yung dalawang bolt dito sa throttle body, isunod mo naman syempre yung dalawang nut dito sa ibabaw ng throttle body. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para ma-final mo na yung higpit dito sa dalawang nut at dalawang bolt na nakalagay dito nga sa throttle body mo. Siya nga pala mga boss, sa paghigpit na gagawin nyo, huwag naman yung sobra-sobra sa higpit, yung tama lang. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong inlet hose niya. Siyempre, iayos mo maigi yan, hindi yung lagay ka lang ng lagay. Kumbaga nakaposisyon ng maayos yan. Hindi pa pwedeng patabingi, hindi pa pwedeng pa... Basta kung ano yung pagkakatanggal mo, ganun mo rin siya ibabalik. Pasensya na kayo, medyo mahirap ipaliwanag kasi wala kayo dito sa tabi ko, di ba? Maganda ka sana kung nasa actual kayo, madali lang ituro. Pero tatandaan nyo, may position kasi yung pagkabit nitong inlet hose dito sa throttle body. Ayan o, kung makikita nyo, di ba? Yung forma nitong inlet hose, nakaano siya, naka-curve. Siyempre, susundin mo yun, dapat nakaayon. Para pag nilagay mo nga nitong inlet hose niya, okay, lapat na lapat siya. At siyempre, yung mga clamp nitong inlet hose nyo, huwag nyo kalilimutang higpitan. Dapat wala siyang singaw, mga bossing. Diyan kayo laging magiging maselan. Dapat walang singaw dito sa inlet hose na pwedeng panggalingan yan ng pagpalya ng makina or makarinig ka ng parang may sumisipol or singaw dito sa makina mo. Yan ha, sinasabi ko na sa inyo. At kung meron ako mga pagkukulang sa mga sinasabi ko mga boss, please naman, uunawa din kayo. Hindi naman ako professional eh. Isa lang tayong hamak na mekaniko. Kaya nga kung hamakin ako ng mga magagaling mandaya na mekaniko, di ba? Galit na galit sila sa akin. Basic nga lang daw ang alam ko eh. Kita nyo ito. Sa sobrang husay nung gumawa, tinignan niya lang, akala niya walang sira oy. Kaya ginawa niya, binusan na lang yung pera. Natapat kay Dirt Mechanic. Yari, bulilyasi si Boy EGR. Pa-start ko na nga itong makina para magkaalamanan na. Iyon, umandag na. Wawawi! Shoutout nga pala kay FB Vintage ng Aklan. Pati kay Pinaus ng Brisbane, Australia. Kay Joselito Honrado ng Abu Dhabi. Siyempre naman pati kay Froilan Moreno ng Santa Maria, Bulacan. Kumusta sa inyo dyan mga bossing? Check na natin itong sasakyan. Uy, wala nga. Magic. Wala yung vibrate oh. Hinig na malakas sa mga manibela oh. Oh, wala oh. Tingnan yung kamay ko mga boss oh. Ngayon na, nag-road test kami ah. Paghawak ko pa lang, ang lakas. Kala ko sira yung edge support eh. Pero ito oh, wala talaga siya oh.
galing ano? Yun lang pala yun. Pero ano eh, pinalinis mo na yung AGR niyan, di ba? Dapat nalinis na yun eh. Hindi ginalaw mo ngayon. Ha? Hindi ginalaw. Hindi, wala. Yung mga tornilyo, kita mo yung pintura oh. Alam niyo mga boss, nung dinala nga ni customer itong sasakyan niya kay Boy AGR, wala naman akong makitang marka na ginalaw nga itong sasakyan ni customer. Ibig kong sabihin yung mga tornilyo niya walang sign na niluwagan. Dahil nga yung mga pintura niya na palatandaan na nagalaw nga itong sasakyan, intact pa. At kung totoo man na nilinis yung AGR nito, napakamahal naman kung kulang-kulang 20,000 yung binayaran ni customer. Ibaba ko na nga itong hood para mag-road test kami ni customer. Siya nga pala, shoutout kay Jane Buan ng Cabanatuan City. Pati kay Rodolfo Tenedero ng CapG KSA. Pati kay Cirilo Kikoy ng Bohol. Boss, pupunta ako dyan next year. Kay Newport ng Pampanga, kumusta idol? Wow, kay Diyos Dapogi ng Aklan, kumusta boss? Kay Bernardino Mejia ng Canada, idol. Ronald Valdez ng Santiago Isabela, kabayan. Diyan lang ako sa Tumawini sa may San Pedro, malapit sa palengke. Correction, yung mga pinsan ko pala, si Raymond Tagakay, Giyab, Soro, mga Porto, Bakiran. Kumusta sa inyo dyan, mga relatives ko na hindi ko napapasyalan, pero papasyalan ko rin kayo. Eto na nga, pupuntahan ko na kayo, magro-rotis kami dyan ngayon. Joke! Balik na ako sa trabaho, sa mga sinoutout ko at hindi ko pa na shoutout. Sa susunod naman kayo mga boss, huwag kayong magtatampo. Ingatan nawa tayo ng Panginoon. Oh, tama, wala. Oh. Wala, no? Galing mo, Manong ah. Una, nagdadalawang isip ako na parang akala ko natural lang eh. Pero tama agad yung mga nasa isip kong lilinisin, di ba? Talagang master. Hindi. Ayan ang ayaw na ayaw kung itatawag nyo sa akin yung master. Unang-una, isa lang ang master, yung Diyos. Pag sinabi kasing master para sa akin, hindi ka dapat nagkakamali. At yan naman talaga yung katotohanan. Punta na nga ako dito sa niro-road test ko. Kumana. Parang naka... Oh, na. Oh, wala talaga siyang nginig, ano? Ito namang si customer sa bawat tanong ko, ang hina ng sagot niya, pasensya na kayo dahil nga sa malayo din kasi itong posisyon ng camera ko. Pero natutuwa siya. Malaki lang talaga tiwala mo sa akin, Manong. Ay, siyempre. Awa ng Diyos na gawa ko. Yan naman talaga yung totoong pinangahawakan ko. Yung lagi akong tinutulungan ng Diyos at kinakaawaan niya na sana wag ako magkamali sa mga ginagawa ko. Salamat, Panginoon. Talagang ikaw na lang talaga yung paghahawakin ko nito. Pag may mga, alam ko na yung bahay mo, pag halimbawa, pupuntahan na lang pag hindi makontak para makapag-schedule pag halimbawa may kailangan. Pati sa ano, pati rito nawala yung inig Saka magaan na talaga, parang Magaan talaga? Oo. Oo. Galing ano? Pumunta ako ng Batangas, dalawang balik, mga 2.5 nga yung gas. Lakas sa gas noon, butas yung gas filter mo, butas eh. Kasi naano ko nung reklamo, naalala ko yung ginawa kong Hilux. Ganyan na ganyan din sa problema mo, kaya lang mas malakas sa kanya. Malakas Saan yung pare? vibrate niya. Oo. Baka nilakas sa gas ng ko, tapos nilakas ng vibrate, sabi niya sa akin. Sabi ko, nalinis na yung throttle. Sabi mo, napalinis ko na yan eh. Sabi ko nga kay Mrs. nung pumunta kami ng Batangas, hawakan mo nga yung manabela. Nasa slicks kami. Parang nakukuryente ka no, sa labay pa no. Ay nga, repasin ko eh. Hindi talaga pa mas sa isip ko na. Pero di ba nagkwento ko nga sa'yo na yung sa throttle, di ba, meron din ako isa nagawa na biglang lumakas yung minor. Yan din ang nilinis ko. Naghalo-halo na yung sa isip ko, yung Hilux, yung Innova, parang iisa ang problema nito diba, ang gaan na Halatang talagang usad agad paggas mo no? Kala mo parang naka-power mode. Naka-power, kala mo naka-power mode. Sige sir, U-turn na tayo. Awa ng Diyos, nakuha yung problema. Thank you lang. U-turn tayo dito. Inisip ko, sabi ko, diesel talaga naman malakas ang ang ninigaw ng ng makina, natural naman yun Kaya lang nung sabi mo sa akin na hindi, nang bili ko yan, hindi ganyan yan eh. Lambot na. Lambot tayo yung pinalitan natin ng di ba, ng fluid. Hindi kasi lang makapaniwala, fluid lang ang pinapalitan ko, lumalambot manibela eh. Alala, joke lang din eh. Oo.
Lambot ano. O yung gas mo, sige. Oo, kita mo, no? Lakas ng mata ka, no? Tuwa ito pagbiyahe sa mga long Ang drive. layo ng biyahe mo, sir. Saan lugar? Leyte. Leyte. Sabi ko, kailangan talaga makakita ko ng gas filter nito. Kasi butas eh, di ba? Kaya papakita ko ito kay Mrs. At saka yung isip ko talaga, dito talaga sa vibrate. Sabi ko, hindi Oo. ko pwedeng hindi ko ito ipagawa eh. Oo, wala talaga siyang wala. Ah, First time ko rin kasi sir yung ganun ka, ano, akala ko talaga natural lang yun sa diesel na may vibration yung manibela eh. Kasi diesel eh, di ba? Alam, mga ano eh. Pero gulat nga ako nung sinabi mo sa akin na hindi, nung bago yan sa akin, hindi ganyan yan eh. Doon ako nag-isip. Inisip ko na lahat, nirecall ko lahat ng mga ginawa ko na may vibration. Naalala ko yung Hilux, yung Innova, parang ganito yun ah. Pinaghalo ko. Paras ko yung, ayun, ang nasira doon sa Hilux, yung gas filter naman. Sa Innova naman yun, yung biglang lakas yung minor niya. Kaya yan lang, paras ko silang ginalaw. Minana mo pala yung dalawang problema nila. kaya, ano, Oh, wala talaga siyang inig, ano? Ano pala yan? Pino pala talaga siya, no? yung carbon, Kapal, oo. Pero, Marami. nadlugi ka, no? Malay. Pinalinis mo yung EGR. Tapos, hindi pala nilinis. Ayun, Malang- masakit. malangis-langis na eh. Kaya kayo mga boss, pag nagpalinis kayo ng intake manifold, EGR, throttle body, kung may kilala kayong mekaniko, after magawa, ipacheck nyo sa kanya kung totoong ginawa. Hindi yung sasabihan kayo na Sabi, akit ka muna doon. Akyat ka muna, nanood ka muna. Nanood ka naman. Siyempre, marami Ay, maghapon ka ron. marami naman kami doon eh. Mm. Nakapila eh. Nanonood ng palabas. Yun pala, hindi pala ginagawa, no? uulitin ko mga boss, hindi sa kasa ng Toyota ginawa itong sasakyan ni customer. Experience din ng ganun. Kaya lang, magkano ginastos mo? Palinis na ano? Mga kulang, mga 17 plus nga yun. 17,000. Mahigit. Oo. Balik, kulang 20 na yun. Kasi meron ka pang mga ano, ibang ginastos. Ano nga? Ano nga? Neutral mo nga, tingnan nga natin. Oo nga, wala talaga siya, no? Natural na yun. Kanina eh. talagang nakikipagtalo ko si talagang- kanina na, sir, ganyan talaga yan. Eh. Ngayon, wala pala talaga siyang, ano, nang gumagano, nanginginig. Yun, wala, oh. Oh. Wala talaga. Tama. Maraming salamat, boss. Kahit pa paano, nagka-idea ako sa'yo. At least alam ko lang kung ano yung gagalawin. Muli mga boss, hanggang dito na lamang at sana sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayo nakakakuha ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!